Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng Kalimantan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at nagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa isyu ng COMELEC is ready for May 12, 2025 midterm elections. O bukas na yan. Ayon sa COMELEC ay preparado na sila. Sa eleksyon sa Lunes, May 12, 2025, ang lahat ng contingency measures at anumang sitwasyon ang mangyayari ay handang-handa na sila. So, yun. So, ito yung ating tinungayang issue ngayon, kung saan ang ating COMELEC o ang ating pamahalaan ay ready na for tomorrow midterm elections. So, any situation ay handa sila sa anumang uri na mangyayari. So, ang mga PWD at mga buntis o vulnerable sector ay bumuto na maaga mula 5 a.m. to 7 a.m. yan na nakalaan sa kanila, kung saan para sa kanila oras na yan, according to COMELEC. So, maaaring magsama ng isang tao ang mga PWD o buntis at matatanda. I-allow sila sa loob ng presento company them. So, pwede sila mag-accompany yung ating mga vulnerable sector yan. Mga PWD, buntis, matatanda, na pwede sila makaboto ng 5 a.m. to 7 a.m. So, yun. At yun namang mga regular, 7 a.m. to 7 p.m. So, yan ang oras ng pagboto. So, ang mga regular voters ay makakaboto sa oras ng 7 a.m. to 7 p.m. Yan. So, sa issue ng undervoting naman ay maaari ito at valid ang boto, subalit wag lamang susobra ng mga boto sa bawat kategorya like senators or party list, etc. etc. So, doon sa issue nung undervoting, halimbawa, hindi mo na kumpleto yung balota, so valid yun. Halimbawa, sa senator, hindi ka kumpleto o iba't ibang kategorya, ay pwede valid yun. Yung buong balota, hindi siya may invalid. Mababalido yun. Ang may invalid per category ay kapag sumobra ka. Halimbawa, senador, ginawa mo 13, doon magkakaroon ng invalid. So, kailangan, huwag mong sosobrahan per category. Yan. So, yun yung sinasabi na maaari magkaroon ng invalid. Ano ba, party list, isa lang. Ginawa mo 2, 3. So, ma-invalid yung sa kategorya na yun. Pero, yung buong iba't ibang pwede pa rin maging valido yun. Not totally mai-invalid the all ballots kapag ganun yung ginawa doon sa ibang mga sa kategorya. So, yung nananako sa undervoting, huwag magliban ng blanco ay fake news yun ayon sa COMELEC. So, voters can undervote sa mga iboboto. So, yun daw yung may pananakot sa sa social media ata yan, na hindi, kapag nag-undervote ka, may invalid ka, or lalamnan ng iba yung mga hindi mo nalagyan. So, yun naman ay pwede mong ma-edit kapag ka na doon sa pag-submit mo na nung iyong balota doon sa counting machine. So, na-edit yun doon. So, kaya hindi maaari yun ay mapakilaman. So, fake news daw yun. Yung kapag fake news, sabi ng COMELEC, kapag yung mga sinasabi na maaaring mapunuan ng iba yun. So kung halimbawa, hindi mo feel na i-complete yung boto, wala namang problema. Kaya lang ay, hindi po pwede. Huwag lang sosobrahan. At per category ngayon, yung pag sinobra mo, ang issue niya sa COMELEC, as per understand natin. So, yan. So, ang Human Rights Promotion na maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng COMELEC is ready sa May 12, 2025 midterm election o bukas ay ating sinusuporta ng ating COMELEC sa kanilang mandato at efficiency sa pag-handle
ng eleksyon. So yan, we are fully support COMELEC at supportahan natin ng COMELEC sa kanilang pag-handle ng ating karapatan na makaboto o makapili ng ating susunod na leader. So supportahan natin sila sa kanilang mandato, sa kanilang efficiency. Yan. So yung kanilang inihanda mga contingency measures, naway maasahan at higit ay walang palpak na mangyari o anumang hindi mabuti sa darating na eleksyon. So yan. So kung sila may inihandang iba't ibang measures, contingency, sana yan ay maging intact at yan ay maka-resolve. But ang pinakamahalaga sa lahat ay walang maging palpak, maging mabuti yung daloy ng lahat, especially ng pagboto, counting machine, kaguluhan, etc. etc. So kaya sana ay makisa ang lahat na doon sa efficiency at pag-handle ng COMELEC ng boto na tayo makaboto ng maayos yan. So magkaisa ang lipunang Pilipino sa pagsuporta sa malinis at ligtas at mapayabang halalan at makapili tayo ng mga susunod na leader ng ating bansa at bayan. At bayan-bayan, nakarapat dapat na maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Yan. Sumuporta tayo ng malinis, mapayapa at ligtas na halalan. Yan. Na walang mangyari na hindi mabuti. So from the voters to the candidates, so sana suportahan yung malinis at patas na halalan na tayo ay kayo ay makakandidata ng patas at pumili sa inyo ang mga mamayan na maayos at maiwasan yung karahasan, kaguluhan, dayaan, hindi ligtas na eleksyon. So sana sa buong bansa maging ligtas ito. At mailuklok natin yung karapat-dapat na iboto na pipiliin ng mga tao. Sana gabayan ng ating banal Panginoon sa bawat isa. So makisa din ng bawat kandidato na maging patas sa eleksyon. Iwasan ang vote buying at anumang illegal at karahasan sa botohan para lamang manalo. So gayon din ang mga botante ay huwag pabili sa kanilang mga boto o wikang vote wisely and with God to have good leader. So yan. So sana yung mga kandidato, so kayo ay maging fair ngayong eleksyon. Iwasan yung illegal at yung mga particular vote buying at yun namang mga mamamayan, so iwasan yung pabili ng boto para at manalangin na kayo magabayan para makapili kayo ng tapat na kandidato. Hindi basta tayo ay maaaring mabola, tayo ay maaaring maloko, lalo na yan may pilihan, kundi tayo ay maisulat natin ng tama at mapili natin ng tamang kandidato na siya makapaglilingkod sa atin sa Diyos. Ang higit na nakakaalam niyan na ano pa man niyang kandidato, magaling man yan o hindi makagalingan yan, pero siya yung maglilingkod ng lubos, sino ba ron? So yung Diyos ang higit na makapagbibigay siya ng tamang pagpili instead of your own choice na mukhang mas magaling ang plataforma nito, mas magaling ito, or else nabola ka na. So ngayon, kung magagabayan ka ng Panginoon Diyos, hindi ka nila mabobola or makapipili ka ng gusto. So irespeto ang lahat ang karapatan na makaboto ang lahat. So yan. So respect each other's rights na ang lahat ay makaboto. Yan. So ating dalangin at ating hikayat sa lipunan ng Pilipino na idalangin nating lahat na pagkalooban tayo ng mabuting leader para sa ating bansa. Yan. So dalangin natin, sama-sama tayong manalangin na tayo ay mapakalooban ng mabuting leader. So yan ang dapat. Yan ay nasa sa Bible yan. Tayo manalangin na mahusay tayo ng leader para tayo ay maging mahusay ang ating pamumuhay with our good leader in the government. So yan. At yan nais ng banal na Diyos na tayo ay isamo natin sa Kanya yan. At tayo ay lumapit sa Kanya para tayo ay bigyan niya ng mahusay na leader. At hindi tayo maging materialistiko na tayo hindi maloko or tayo ay magmaloko. So maliwanagan ng lahat ni Mother Mary na may kaya sa matuwid at mabuting Panginoon. Uli, ang kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria ay magliwanag sa buong bansa, partikular sa pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti matuwid at tugunin yung karapatan ng pantao, magpahiran ng patas na hustisya, iwasan yung pang-abuso, katiwalian, at korupsyon. Yan. Sa halip ay mamahala ng mabuti at matuwid. At yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Bagkus, suportahan yung pamahalaan sa kanilang mabuting pamamahala. Makisa dun sa karapatan kung paano magpa-participate sa pamahalaan sa pamamahala nito. At tayo ay tamasahin natin ang mabuting nila pamamahala at inilalaan nila
para sa ating pamumuhay. Yan. At higit sa lahat, tayo ay makapamumuhay ng maunlad, mapayapa, patas, kung tayo ay nagkakaisa ang pamahalaan at mamamayan sa isang mabuting pamumuhay. So yun, muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabuhay naman tayo ng dito sa Human Rights Promotion hinggil sa issue ito na ating tinungayan hinggil sa eleksyong gaganapin bukas. Yan. Sana ay makaboto lahat. Yan. At magkaroon tayo ng mapayapa, ligtas, at orderly election. Yan. Sana ay manalo yung karapat-dapat na maging leader natin. So, yung magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Yan. Gabayin tayong lahat ng Panginoon Diyos. Yan. At sa ating pagsaboses ng karapat ng pantao.